You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. All right. Pwede bang palakpakan mo si Lord for this morning? And I'd like to invite all of you to stand up as we read the word of the Lord. Habang kinukuha niyo po yung ating mga Bibles, ang ating pong pag-uusapan or babasahin this morning is found in the book of Hebrews, page 580 po ng inyong Bibles. And we'll be reading the first 4 verses of chapter 1. So if you're ready, Hebrews chapter 1, verse 1 through 4. And it says, "Long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power, making purifications for sins. He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to the angels as the name He has inherited in more excellent than theirs." This is the word of God for the people of God. May God bless His word. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po for giving us your word this morning to dwell on. Not only to study it, but also to apply it in our lives. And may we do so in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Now as you can see, meron po tayong bagong series. At yung series po nito, ang title po ay Jesus is Greater. So kung di po natin naunawaan, ano kaya yung symbol na yun? No? Yan po yung arithmetic symbol that means greater than. So, obviously, Jesus is greater than anything else we know. So, bakit po natin pang kailangan pag-usapan who Jesus is greater than, no? Well, the Bible talks about, especially the Old Testament, it talks about many things na nag-aalud po kung sino po yung ating tagapagligtas at makikita po natin yan and eventually na-reveal po yan in the New Testament. Now, before we go doon sa explanation ng ating series title, gusto ko rin pong sabihin na mahaba po ang series natin ito dahil 3 buwan po ang series na to. It is 12 weeks long at wala po tayong pag-uusapan dito kundi ang tungkol po sa ating Panginoon na si Jesus Christ. Now before we go there, gusto ko lamang po magkwento at kung di nyo po ako kilala, mahilig po ako magkwento rito, no? Now in the year 490 BC, September 17 po yan, no? Which means 490 years bago po ipanganak ang ating pong Panginoon. Now, may mga sumalakay po sa bansang Greece. Sinalakay po ng Persia or nagtangkang sumalakay po ang Persia sa bansang Greece. At doon sa pangpang po ng Greece ay nandun po yung mga 10,000 na mga hukbo, no, ng mga Griego. 10,000 Greek soldiers. There was an army there na hinarap po nila ang mga hukbo. No? Galing po yan sa Persia. Sila po'y nag-travel. No? Daan-daang mga ships po ang kanilang pinadala at nandun na po sila sa pangpang ng Greece. At ang hinarap po ng 10,000 army ng mga Griego ay hukbo po ng mga Persians na 50,000. 50,000. 10,000 against 50,000 armies ng Persia. So, siguro iniisip po natin, anong panalo ng mga Griego sa 50,000? 10,000 lang po sila. Pero dahil po sa malulupit po siguro ang mga Griego, no, habang kaharap po nila, no, eto, halimbawa, ako yung mga nandito sa Greek side, 10,000 po kami. Behind us ay yan pong lahat ng mahalaga po sa amin o doon sa mga Griego. Ano po yung mahalaga sa kanila? No? Habang hinarap po nila yung malaking army, and that time, ang superpower po ay ang Persia. At sa likod po nila, nandun yung lahat ng kanilang
pinapahalagahan po sa buhay po nila yung kanilang mga pamilya, yung kanilang pong mga tirahan, ang kanilang mga negosyo, ang lupaan po nila. And also behind them is the capital city of Greece, which is Athens. Pero sa hindi po inaasahan ng mga Persians, natalo po sila. So kamangha-mangha po yun na natalo ng 10,000 ang 50,000 na army ng Persia na superpower po noong mga panahon na yun. At dahil po doon, nag-retreat po yung mga Persian armies o yung mga natitira sa kanila dahil marami pa po ang mga dumarating. So ang ginawa po ng Persia ay pinilit po nilang, kasi napapaligiran ng dagat ang Greece. Ang ginawa po ng Persia, nag-retreat po sila sa dagat, tapos nag-circumnavigate sila sa kabila ng Greece para po salakayin ang Athens. So bagamat natalo po sila, ang nangyari po, itong mga hukbo ng mga 10,000 soldiers ay pipilitin po o pinilit po nilang pumunta doon sa Athens, which was 26 miles away. Pero ang ginawa po ng mga Greeks ay tinawag po nila yung pinakamabilis nilang mananakbo, no? So tinawag po nila ang pangalan po nito, Pheidippides. Si Pheidippides, pinakamabilis po tumakbo sa kanila at inutusan po nilang tumakbo sa Athens para po ibigay yung balita, magandang balita na nanalo po sila, pero hindi pa tapos ang laban, kundi parating pa po yung mga hukbo ng mga Persians sa kabilang pangpang naman ng Greece. At tinakbo po ni Pheidippides yung 26 miles at pagdating niya po ron, ay binigay niya yung magandang balita. Doon po natin makukuha yung salitang gospel, which means good news. Binalita niya na nanalo sila, pero maghanda dahil yung mga hukbo po ng mga 10,000 ay paparating na rin para salubungin po yung mga pasalakay pa po mga Persians. And now, alam po natin, bakit ko po kinikwento to? Dahil po yung mananakbong yun, no, si Pheidippides, ay tumakbo po to what is known as the Marathon Road. So siguro po, iniisip po natin, doon pala siguro nakuha yung salitang marathon. So alam po natin yung marathon. Marathon is actually 26 miles. Sino po rito ang nakatakbo na ng marathon? Ako po hindi pa nakatakbo ng marathon. Yan, may nakatakbo na ng marathon, no? Ako po siguro pinakamalayong natakbo ko, na takbo walang lakad, siguro mga kalahating marathon lang, no? Pero again, napakahirap po na tumakbo ng marathon. So now, alam po natin yung history ng marathon. So kung kaya nyo pong isalaysay, no, tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, yung history ng marathon, kung saan po nakuha yan, you can impress your friends. Pero, bakit ko po sineshare ito, no? Kaya ko po sineshare ito, no? Dahil ang sabi po ng may akda po ng Hebrews, sabi po niya in chapter 12, verse 1 to 2, "Let us run with endurance the race that is set before us." At sa pagkakaunawa ko po, and sa akin pong personal na pakiramdam, no, ang ating pong buhay bilang Kristiyano ay napakahirap at para po siyang isang marathon. Although hindi naman po ginamit ng author ng Hebrews ang salitang marathon, pero sa tingin ko po, yan po yung kanyang inspirasyon kung bakit niya sinabi rito na tayo daw ay tumakbo ng mga endurance dahil po napakahirap po ng marathon. It requires endurance. It requires physical ability. It also requires physical suffering sa atin. At dapat may determination ka para makatapos ka ng isang marathon. Tulad din po ng ating paniniwala at pananampalataya, buhay bilang Kristiyano, ay napakahirap po ng buhay bilang Kristiyano at kailangan meron po tayong determinasyon tulad ng isang marathon runner. Na doon sa araw ngayon, no, kung pupunta po kayo sa Greece along Marathon Road, makikita niyo po yung malaking estatwa ni Pheidippides. Yan po yung Marathon Road. Nandun po yung statwang yun. So tunay po na nangyari ito, no? Dahil after this, sinalakay po ng Persia naman ang Jerusalem at binihag po ang mga Israelites. But anyway, again, napakahirap po ng buhay Kristiyano. Kailangan po yan ng endurance, determination. It involves painful suffering.
And if you don't endure, no, at talagang napakahirap, ay pwede kang mamatay dito, no? Ikamamatay po ninyo ang buhay bilang Kristiyano. Tulad po ni Paidipides, pagdating niya ron, nabigay niya yung news, siya po ay binawian na rin ng buhay. Now, not only that, it also says, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Yun po yung inspirasyon po natin kung bakit kaya po natin sa pamuhay ang buhay Kristiyano kahit na very difficult. Dahil ang focus po natin dapat, according to the writer of Hebrews, ay ang Panginoon. Tulad po ng Panginoon na nakatuon po siya sa mission niya, no, kung bakit niya na-endure yung krus ng Kalbaryo, no? Kung bakit niya na-endure yung pain and suffering because he was looking forward to the joy that was set before him. In the same way, yun din po yung ating dapat pinagtutuunan. Yun po yung ating focus, yung ating pong Panginoon na si Jesus Christ. And in Hebrews chapter 10, verse 36, the writer says, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has appointed. In other words, pinapakita pa rin dito nung writer ng Hebrew, yung inspirasyon niya tulad po nung pagtakbo ng marathon. Bakit po yung mga tumatakbo, no, ng marathon, napakahirap po niyan, pero bakit na tinitiis? Ano pa yung naghihintay sa kanila? Ang naghihintay po sa kanila kung bakit tinitiis po nila yung paghihirap. Despite the hardship, the difficulty, yung pain and suffering na kanila pong nararamdaman, ano po yung kanilang pinagtutuunan ng pansin o focus? Yung finish line po. Yung pong karangalan na mapupunta po sa kanila pag sila po ay nakatapos ng marathon. When they cross the finish line, meron po silang finisher's medal or finisher's crown. In the same way, tulad po ng buhay Kristiyano, when we finally cross the finish line, and by the way, although sinasabi po rito, we must persevere in our faith. Ibig bang sabihin niyan na kung di tayo nag-persevere sa ating po pananampalataya, ay hindi ba tayo makakakross ng finish line? At pag hindi ba tayo nakakross ng finish line, hindi ba tayo papasok sa langit? Now, let me just say this, no? Ang ating pong kaligtasan, the moment na naligtas ka, tinanggap mo at naniwala ka sa Panginoon, then secure ang iyong kaligtasan. Hindi na pwedeng bawiin yan. Hindi yan pwedeng mawala. So secured ang ating kaligtasan. So ano itong sinasabi ng writer ng Hebrews na mag-endure tayo para mag-cross ng finish line? Hindi ba yan na pag nag-cross tayo ng finish line, akit ka ng langit, pag hindi ka nakakross ng finish line, hindi ka makakakit sa langit? Hindi po. Ang sinasabi po rito, rewards, no? So there's a reward, a finisher's crown that is awaiting the believer. Your faith or yung kaligtasan mo, no? Yung salvation mo, hindi na po mawawala yan for as long as totoo yung iyong paniwala at totoo po yung iyong tinanggap ng ating Panginoon na si Jesus Christ. Pero pwedeng may mawala sa atin kung di tayo nag-persevere. And yung pong pwedeng mawala sa atin, syempre, ay yung mga rewards. And by the way, pagkatapos po ng series na to, yung next series natin, very interesting. It talks about the last days. Eschatology po ang pag-uusapan natin. At doon, makikita po natin kung ano po yung mga gantimpala nag-aantay sa atin. So before we go there, pag-usapan naman po natin yung ating series title. No? Yung ating pong series title ay Jesus is Greater Than. No? Bakit greater than? Pag sinabi pong greater than, parang meron kang kino-compare, di ba? Pinaghahambing. Halimbawa po, no, yung ginto is greater than bronze or yung liwanag is greater than darkness. Pero meron pong limits lahat po yung paghahambing po natin. Darating po tayo na hindi na natin pwedeng i-compare ang isang bagay sa isa pang bagay. Lalong-lalo na at yung limit na yun ay dumarating pag napakalaki na po nung agwat. Hindi na sila comparable. And that's the idea here dito sa ating pong series title, Jesus is Greater Than. It's not that we are comparing Jesus to something that we know of.
It's not that we are comparing that Jesus is greater than that thing. In fact, hindi po natin mayahambing ang ating Panginoon. Kundi hindi po natin sinasabi that Jesus is slightly better or Jesus is slightly higher. Hindi po yun ang sinasabi natin. Dahil dito po sa series natin, makikita po natin dito in the next weeks, ang paghahambing po ng ating Panginoon sa mga propeta, sa mga anghel, sa Sabbath rest, sa mga covenants, kino-compare po siya sa mga sistema. At yan po yung gagawin at ginagawa po ng may akda po ng Hebrews. Now, yung pong writer ng Hebrews, hindi po natin kilala kung sino po yung nagsulat niyan dahil hindi po siya nagpakilala. Yung iba, iniisip nila si Apostol Pablo daw ang may akda niyan dahil yung style po ng writing. Pero ako po ay nag-agree sa mga ibang Bible scholars na nagdi-disagree po sila na si Paul ang may sulat niyan dahil ang pagkakasulat po nito very academic, very theological. Napakalalim po ng lengguwaheng ginamit dito. Yung lengguwahe daw pong ginamit dito, classical Greek. Si Apostol Pablo, hindi naman siya marunong ng classical Greek. No? Ang alam niya po niya ay yung common Greek, which is Koine Greek. No? Pero yung pagkakasulat nito, very academic. So again, going back to our series title, we're saying that Jesus is infinitely above everything. He is supreme above everything, even the angels, even the prophets, even the covenants. At yun po yung pag-uusapan natin. He is supremely and uniquely greater than anything or anyone, past, present, future, period. He is the greatest. He is beyond everything. Wala po siyang comparison. And therefore, ang layunin po natin dito sa seryeng ito ay maunawaan po natin kung sino si Jesus, ang kanyang identity, ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagka-Diyos. And therefore, manumbalik po ang ating pagkamangha po sa ating Panginoon. Na manumbalik po ang ating pagmamahal sa ating pong Panginoon. At in the book of Hebrews na ating pong pag-uusapan in the next 12 weeks, ay makikita po natin dyan ang radiance ng gloria ng ating Panginoon. Siya po ang exact imprint. Sabi nga po dun sa ating text, He is the exact imprint. In other words, He is equal to God and therefore, He is God. And therefore, as we walk through this series, our goal is not just to learn about Jesus. Ang goal po natin dito is to fall more in love with Jesus. It is to recover yung ating pong pagkamangha sa ating pong Panginoon. It is to recover the wonder and the joy of serving our Lord Jesus Christ. Sa kabila po ng ating mga struggles, sa ating pong problema sa buhay, sa ating pong mga pagsubok na pinagdaraanan sa ating buhay, sa kabila po ng ating normal everyday life, nandun pa ba ang pagkamangha po natin sa ating Panginoon? And therefore, my question is there anyone or anything greater than Jesus? Now, sagutin po natin yan. Meron pa bang hihigit sa ating Panginoon? Wala, no? Wala na. Nag-agree po ba tayong lahat dito bilang mga Kristiyano? No? Are we in agreement that nothing or not anyone is greater than Jesus? We all agree. So kung tayo po ay nagkakaisa that there's nothing greater than Jesus, my next question is, we say that we believe in Jesus, pero naniniwala po ba tayo that He is better? Or in our case, naniniwala po ba tayo that Jesus is greater than anything else? So kung incomparable ang ating pong Panginoon, pero naniniwala po ba tayo that He is greater? Naniniwala po tayo na kay Jesus that He is better than anything else. And we say that we believe in Jesus, pero do we really believe that? Or lip service lang po yan? Tinatawag po natin siyang Lord. We call Him Lord. We sing about His greatness. Pero pag humirap na po yung buhay, no, when life gets hard, when we run out of comfort, when we run out of money, when people desert us,
Pag tayo po'y nanghihina, parang ang treatment lang po natin kay Jesus parang backup plan. Tama po ba, no? Meron po ba sa atin na ganun po yung treatment natin sa Panginoon? So, and therefore, the obvious and yet cannot be ignored is, if Jesus truly is above all, why is He often our last resort instead of our first response or priority? No? Kung tayo po ay naniniwala na Siya ang ating Panginoon at naniniwala tayo sa Kanya, at naniniwala po tayo na wala nang hihigit sa ating Panginoon, bakit po pag humirap po ang buhay, Siya po yung last resort natin? Hindi po Siya yung first priority sa ating pong buhay, lalong-lalo na pag humirap po ang buhay. Now, we say we believe in Jesus, but do we really believe He is better? If Jesus truly is above all, why is He often our last resort instead of our first response? Now, sabi nga doon sa ating scripture, it says, no, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Na makikita po natin in the Old Testament, if you read your Old Testament, may pinapahiwatig po ron na tagapagligtas. Para lang po siyang type or shadow, pero hindi po siya nire-reveal fully. At pagdating po doon sa New Testament, fully revealed na po kung sino po yung tagapagligtas na sinasabi po doon sa Old Testament. At yan po yung pag-uusapan at pinag-uusapan po at ilalahad po sa atin ng writer ng Hebrews kung sino yung mga ipinahiwatig ng mga propeta, ng mga covenants in the Old Testament, yung mga anghel sa Old Testament, they were types and shadows of what is to come. At yan po yung ating Panginoon. Now, going back to what I just said, no? If Jesus truly is above all, why is He often our last resort? Marami pong reason kung bakit nagiging last resort natin si Jesus, no? And it is my hope, habang binabanggit ko po itong mga reason na to, examinin po natin yung ating buhay because maybe tayo rin po ay guilty ng mga bagay na to, no? Hindi man aminin natin na hindi naman last resort si Jesus sa buhay ko, Pastor. Pero let me go through 5 or 6 reasons kung bakit nagiging last resort, and maybe nakalimutan mo na baka yun nga yung reason kung bakit guilty ka rin dito, no? Or guilty rin tayo rito. Una, masanay kaysa namamangha. Masanay kaysa namamangha. Sanay tayong marinig si Jesus. Halimbawa, you grew up in a Christian home, sanay ka nang naririnig si Jesus mula pagkabata pa, tama? No? Pero dahil sa sobrang familiar ka na kay Jesus, no? Laging pinangangaral yan sa eskwela, ng nanay mo, tatay mo, lagi mong naririnig yan sa pamilya mo, nawawala na yung pagka-amaze natin kay Jesus. Alam natin ang pangalan niya, pero nakakalimutan natin ang bigat ng kanyang pagka-Diyos. So yeah, that's the first reason. Pangalawang posibleng rason kung bakit siya yung last resort natin, no? May ibang tinatakbuhan bilang tagapagligtas. May ibang tinatakbuhan bilang tagapagligtas. Oo, kay Jesus ka nga lumalapit para sa kaligtasan. Pagdating sa langit, siya yung nilalapitan natin. Pero pag wala ka ng pera, may problema ka na sa relasyon. Kanino ka umaasa? Sino yung unang tinatakbuhan mo? Jesus ang Lord natin sa words lang, no? Pero iba ang Lord natin sa aktual na buhay. Na pangatlo, na posibleng reason kung bakit siya yung last resort natin, mababaw lang yung pagkakakilala natin kay Jesus. Hindi natin lubos na kilala kung sino talaga si Jesus, kung gaano siya kataas, kung gaano siya katapat, kung gaano siya kasapat at karapat-dapat ng ating worship. Pero mababaw ang pagkakakilala natin. Kaya nga mas mainam itong ating series na to para lumalim lalo ang pagkakakilala natin kay Jesus. Pang-apat na posibleng rason kung bakit siya yung ating last response ay gusto lang natin comfort. Ayaw natin ng commitment. Gusto natin yung Jesus na nagbibigay sa atin ng ginhawa.
Pero ayaw natin yung Jesus na pag meron ng inuutos sa atin bilang mga Kristiyano. Tama, no? Posible yun. Yung ginhawa lang na nadudulot niya. Okay si Jesus basta hindi siya yung nakikialam sa buhay natin, sa mga desisyon natin. No? Panglimang posibleng rason kung bakit hindi po siya yung ating first priority or nakakalimutan natin na siya ang first priority, lumalapit lang tayo pag meron tayong problema. Pero pag maganda na yung nangyayari sa buhay natin, everything good, no? Maganda yung business, okay ka sa pamilya mo, yung health mo, okay, no? Wala kang pangangailangan, then nakakalimutan natin si Jesus. Pero pag nandyan na yung problema, at saka lang tayo lumalapit sa Kanya. At pang-anim, yung ingay ng mundo. Maingay po ang mundong ating ginagalawan, no? Para bang si Jesus ay spiritual or para bang si Jesus ay spiritual fire extinguisher lang. Pag may problema lang, doon natin siya nilalapitan. Pero yung mundo rin po natin ay sobrang napakaingay. Maraming distractions. Marami tayong distraction pagdating sa ating personal na buhay. May mga distractions tayo pagdating sa ating mga negosyo, sa ating problema, sa ating mga career. Nandiyan pa yung social media. Nandyan yung ating mga kagustuhan. Ang priority natin ay yung ating mga mitiin, mga layunin, yung mga plano po natin sa buhay. Hindi dahil hindi mahalaga si Jesus sa atin, kundi dahil natatabunan po tayo ng mga problema sa buhay. And I don't want to diminish that. No? Totoo naman po na marami po tayong mga problema at pinagdadaanan sa buhay. And therefore, the point is, in the noise of the world, no, sa ingay po at distraction ng mundo, sino ang boses na pinapakinggan po natin? Sa panahon ngayon, sobrang daming boses, no? Again, social media, yung kultura natin, relihiyon, politics, yung ating pong mga pamilya at personal na buhay. So ang tanong, sino ba talaga ang dapat mong pinakikinggan? At para sa maraming Kristiyano, noon at including today, no? Yung temptation ay bumalik sa nakasanayan natin, di ba? No, yung tradisyon, yung batas, yung relihiyon. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Hebrews dito. Ang problema po rito, no, na ina-address po ng may akda ng Hebrews, ay bagamat sila po ay naging born-again Christians na, pero nung dumating po yung mga pagsubok sa buhay nila, bumabalik po sila dun sa kanilang mga tradisyon bilang mga Hudyo. At yun po yung makikita natin, no, as we go through these things, makikita po natin na 3 revelations why Jesus is greater. And it is my hope, pag nakita po natin yung revelasyon natin, and in the next weeks na pag-uusapan po natin si Jesus, ay ito po yung maging foundation natin kung bakit siya ay higit sa kahit anong bagay o nilikha dito sa mundo. At ano po yung 3 revelations na yon? Why Jesus is greater? Una po, makita po sana natin yung kanyang authority. At pangalawa po, yung kanyang kapangyarihan, His power. And third, the revelation of His identity. Pag-usapan po natin yung una, no? The revelation of His authority. Jesus as the appointed heir. And it says in these 2 verses, particularly yung highlight ko po, no? Long ago at many times, God spoke through the prophets na meron siyang padadalang tagapagligtas. And eventually, nireveal yan through His Son. But in these last days, He has spoken to us by His Son, si Jesus po yun, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. So take note of that. He appointed this as the heir of all things. Ang problema po kasi, no, akala natin tayo po yung bida sa buhay natin o itong istorya na ginagalawan po natin, parang ang sentro po niyan tayo. Tayo po yung bida. Pero sa totoo lang, minsan, iniikot din natin yung ating faith natin sa sarili natin. Di po ba si Lord, sinasabi natin, Lord, bless mo yung aking mga plano. Lord, bless mo yung aking pamilya. Lord, bless mo yung aking business. Parang tayo yung focal point. Tayo yung sentro at bida ng istorya ng buhay natin. Pero sabi ng Hebrew, sabi niya, no, hindi ikaw ang heir, si Jesus. His Son whom He appointed the heir of all things. Yung kanyang anak, hindi ikaw, hindi tayo.
Hindi siya extra lang sa kwento mo na ikaw yung bida at siya ay extra lang. Imaginin po ninyo, no? Halimbawa, meron kang kamag-anak na sobrang yaman, no? Mas mayaman pa kay Elon Musk. So, ang nangyari, namatay siya, tapos pinatawag lahat ng kamag-anak niya. So, siyempre, ikaw bilang kamag-anak, kahit papano, nagkaroon kayo ng relasyon, no? Meron kayong interaction. So, iniisip mo, nagkaroon naman akong connection dun sa aking uncle na namatay na sobrang yaman. So, pinatawag ng lawyer ng lahat ng mga pwedeng magmana kasi kahit yung lawyer, hindi niya pa nabubuksan yung last will and testament. Tapos, nung binuksan yung last will and testament nung iyong kamag-anak na sobrang yaman at umaasa ka na meron kang kahit na isang lupa lang dyan o kahit na isang, I don't know, na pinagtiwala sa iyong business o ipagtitiwala sa iyong business at binasa nung lawyer at sabi niya, I leave everything I own nung kamag-anak mong namatay, no, to my son. Siguro maghahanap ka, no, yun lang, lahat. Paano yung sa akin? Kahit paano, nakakonect naman ako sa kanya, pero bakit wala siyang iniwan sa akin? So sabi mo, paano yun? Ang dami kong ginawa para doon sa uncle ko. Bakit ni isang lote man lang dyan, o sasakyan, or bahay, bakit wala siyang tinira sa atin? Pero maliwanag po, no? Ang realidad po, it was never that person for him to claim. And in the same way, wala po tayong maikiklaim dito, kundi mayaambag lang po natin sa ating Panginoon yung ating pong buhay. Because maliwanag po rito, no? The Father had already appointed the rightful heir. At yan po yung kanyang anak. Si Jesus po ang may-ari ng lahat. Pagdating po sa creation, Jesus is the owner. Pagdating po sa istorya or history, para po kay Jesus yan. Pagdating sa mga panginaharap or the future, na kay Jesus din po ang ating kinabukasan at pati ikaw ang pagmemay-ari ng ating Panginoon. He is, after all, the appointed heir of all things. So, ang revelasyon po nating makikita rito, no, na we live for His glory, hindi po para sa gloria po natin. Ang istorya po ng buhay natin ay istorya po na umiikot po sa Panginoon. Siya po ang ating first priority. Ang mga pananaw natin, lahat ng mga suffering natin, pag naunawaan po natin dito, ay magbabago rin po. At pag naunawaan din po na siya po yung sentro at sa kanya po umiikot ang lahat, ay magbabago rin po yung ating pag-respond tungkol po sa kanya. So ang tanong, ang kwento ba ng buhay mo, umiikot ba kay Jesus o umiikot sa'yo? Pangalawa pong revelasyon na atin pong nakita na po natin yung kanyang authority. Pangalawa po yung kanyang kapangyarihan. At sabi po dun sa verse 3 or the second part of verse 2, no? But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom He also created the world. And He upholds the universe by the word of His power. Nakuha niyo po ba yun, no? Sabi niya, through whom He also created the world. Sa pamamagitan po ni Kristo, ni Jesus Christ, kaya po nalikha po ang lahat. At kung paano po niya hinuhold or sinusustain ang lahat po ng mga nilikha sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus Christ. Ang problema po kasi natin, feeling natin, tayo po ang in control. Tayo po ang may hawak ng ating pong buhay. Kapag may crisis sa pera, crisis sa trabaho, sa pamilya, crisis sa ating pong kalusugan, nagpapanik po tayo, no? So kung tayo po ang in control, bakit ka nagpapanik? Pero sabi po ng may akda po ng Hebrew, si Jesus po ang lumalang o nag-create ng lahat. At siya rin ang umahawak ng lahat. Siya po ang nagsusustain at nagkokontrol ng lahat. At dito rin po ang Jesus na namatay para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Siya rin ang gumawa ng mga stars ng universe. The one who holds the galaxies. Kaya rin niyang hawakan o kaya rin niyang hawakan ang buhay mo. So just an illustration, no? Yung akin pong anak na babae, kaisa-isang anak po na yung babae,
nung po siya ay baby, takot po yun matulog na nakapatay po yung ilaw kasi takot siya sa dilim. Pero in the same way, no, bakit ka natatakot pag dumating yung mga problema kung ikaw ay naniniwala na wala nang higit pa sa ating Panginoon at kung siya ang iyong takbuhan pagdating sa mga bagay-bagay na kinatatakutan mo? So tulad po nung aking anak na babae, takot siya na matulog sa dilim. And therefore, ang ginagawa ko po ay pinapahawak ko po yung aking kamay, no, habang hanggang siya makatulog. No? Although hindi niya ako nakikita, pero alam niya na nandun ako sa tabi niya kung hawak niya yung aking kamay o kaya pag naririnig niya na kausap ko pa rin siya. In the same way, hindi man nakikita o hindi natin nakikita ang ating Panginoon. Lalong-lalo na pagdating ng ating mga problema at tayo tumatawag sa Kanya, tayo nagdarasal sa Kanya pero iniisip po natin parang hindi sinasagot ni God yung aking mga dasal. Pero let me tell you, mga kapatid, no, lahat po ng ating prayers naririnig at sinasagot ng ating Panginoon. Yung iba kasi, ang mindset ay ganito, kung narinig ni Lord yung aking prayer, bakit hindi niya sinagot? Sa halimbawa, ang prayer niya ay kumita siya ng sobra-sobra this month, pero hindi siya kumita. Ibig ba sabihin nun, hindi sinagot ni God? Sinagot ni God yun. Pero bakit hindi niya ibinigay? Ang problema po kasi parang genie sa atin si God, di ba? Kung ano lang yung gusto natin mangyari, doon natin sinasabi na sinagot niya yung ating prayer. Pero kung ganun, para na rin tayong nagdidikta sa Kanya. Kung di mo pala matanggap yung sagot ni God, kung ito ay taliwas o kakaiba doon sa nais mong mangyari, ang conclusion kaagad natin ay hindi sinagot ni God. Pero sinagot niya yun. Kailangan lang maging sensitive ka kung bakit iba yung sagot ng ating Panginoon. So again, ang tanong, may mga area ba sa buhay mo na hindi mo pa nabibigay sa Kanya? Ikaw pa rin ba ang may hawak ng remote control ng buhay mo? So, yun po, so far, we've seen two revelations, His authority and His power. At yung pong kahuli-hulihan ay makita po natin yung Kanyang identity kung sino po siya. It says in verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Alam niyo po ba kung ano sinasabi nito? Ang sinasabi po nito ay siya ay kapantay ng Diyos. Siya ang eksaktong imprenta ng ating Diyos Ama, and therefore, that only means na siya po ay Diyos. The problem is, masaya na tayo sa anino lang, no? Kahit nandyan yung totoo. Alam niyo po ba yan kung bakit ko sinasabi na minsan masaya na tayo doon sa anino, pero kahit na nandyan po yung totoo. Sabi po dito sa Hebrews chapter 1 verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Ang ibig sabihin po nito, si Jesus hindi lang mensahero or messenger. Hindi lang siya reflection ng ating pong Panginoon, kundi siya mismo ang Diyos. The full, clear, personal revelation ng ating pong Panginoon. Pero ang problema, minsan masaya na tayo dun sa mga anino, no? Bigyan ko kayo ng example, anong ibig ko sabihin dito, no? Una, yung mga inspirational quotes versus yung intimacy sa ating Panginoon, no? Mahilig tayong mag-share ng mga TikTok, sa mga verses sa TikTok o kaya sa social media. Mahilig din po tayo pag may nabasa ka mga inspirational quotes dyan or mga devotional ng iba, pinupusuan mo. Tama po ba, no? Hindi ko po sinasabing mali po yun. In fact, kung kayo po ay na-encourage dun sa mga sineshare na mga inspirational quotes or even devotional, then okay po yun. Kaya lang, ang negatibong aspeto po yun ay kung di na po tayo nagbabasa ng Bible. At nagre-rely na lang po tayo dun sa mga papuso-puso, pa-like dun sa mga inspirational quotes na nakikita po natin sa social media. Pangalawa po, no, kung bakit minsan ay nag-akasya na lang po tayo sa anino kaysa nandun yung totoo. Imbis na pinapursue po natin yung totoo, no, nasisiyahan na lang po tayo sa anino. Ang isa pong example dito, yung mga religious traditions.
versus a relational devotion sa ating pong Panginoon. Marami po sa atin ay lumaki sa tradisyon, di po ba? No? May mga altar, mga ritual, may mga dasal, meron pa pang mga pamahiin na pinangahawakan pa rin natin despite us being born-again Christians. Pero pag tinanong mo, kilala mo ba talaga si Jesus? May relasyon ka ba talaga sa Kanya? We inherit religion from family, no? Halimbawa po, no, ang dami po nagsasabi na mahal po si Jesus. Tama po ba? Kung kayo po ay aking tatanungin, mahal mo ba si Jesus? Sasabihin mo, mahal ko si Jesus. Tama po ba? Wala namang magkakailanon. Pero anong klase pong pagmamahal po yun? Kung tayo po ay nagkakasya na lang sa mga ritual, mga devotional, pero hindi po natin binabasa ang Bible. Short testimony kung paano po kami nagkakilala ng aking pong asawa. Alam niyo po ba? Kaya po kami nagkakilala ng aking asawa ay dahil sa email, internet. Hindi pa po kami nagkita ng personal, no? Pero kami po ay nagkakilala via internet. Nag-exchange kami ng mga emails. And during that time, wala pa yung social media tulad ng alam natin, no? So, ganun lang. Hindi ko pa siya nakikita personal, siya hindi niya pa ako nakikita personal, pero we were interested with each other. We were, I would even say, infatuated with her, and I would even claim that she was infatuated with me. Now, ganito po bang klaseng pagmamahal ang tinutukoy ni Jesus dito o ng writer ng Hebrew? Ang tunay pong pagmamahal ay hindi po yan nagkakasya doon sa mga indirect na pagkakakilala. Gusto mong makilala mismo kung sino yung object ng iyong affection, di po ba? So, ang nangyari po ay nagkita po kami sa ilalim ng puno sa San Agustin Church. No? Doon po kami first na nagkakilala o nagkita ng asawa ko in person. At meron po kaming kasunduan nun, pag nagkita tayo, at hindi namin nagustuhan ng isa't isa, friends pa rin kami. Yun ang aming usapan eh. No? Pero siyempre, the rest is history. No? But anyway, bakit ko po sinishare yan? Minsan, halimbawa, no? Meron ka bang, kunyari, meron kang girlfriend o boyfriend, o kaya may asawa ka, no? Parang nagkakasya na lamang tayo sa mga tradisyon, parang ganito po yan, no? Meron kang picture ng iyong minamahal sa wallet mo. Pero, kasama mo naman yan sa bahay, pero mas nagkakasya ka tignan lang yung picture niya, imbis na siya mismo ang harapin mo in person. And it's the same thing. Nagkakasya po tayo sa mga tradisyon, sa mga relational devotions. So, hindi po dapat ganun. Yung pangatlo po, no, second-hand faith versus personal revelation. Madalas tayo umaasa sa sermon lang ng pastor, sa mga podcast, sa mga chain messages, sa mga social media, pero hindi natin po sinisikap na tuklasin kung sino itong exact imprint na sinasabi po ng writer ng Hebrew. Ang ating pong Panginoon, no, He really is a personal God. Meron pong nagtanong sa akin minsan, sabi niya, bakit kinakailangan pa pong magkatawang tao ang ating Panginoon? O yung Diyos Ama, bakit kinakailangan niyang ipadala si Jesus Christ at magkatawang tao at maging isa sa atin? Hindi ba pwedeng ni-reveal na lang ni God kung sino siya? No? Kaya naman ni God yun, no? Sabihin niya sa atin at isaksak niya sa isip natin kung sino siya, na siya yung Diyos, na siya yung limikha ng lahat. Pero posible po, no? Halimbawa, sino ba? Wala akong makitang, halimbawa si Raymond, no? Si Raymond. Posibleng may pagkakakilala ako sa kanya. Nakikita ko siya rito, nagwo-worship siya rito. Minsan, nagkakasalubong kami, nagbabatian kami. So in other words, pwede ko pong masabi na kilala ko siya. Pero hindi ko siya lubos na kilala unless si Raymond po mismo ay lumapit sa akin at siya rin, no, meron siyang pagkakakilala sa akin pero hindi lubos-lubusan.
unless lumapit din po ako kay Raymond at siya'y lumapit sa akin at i-reveal niya o ilahad niya lahat ng tungkol sa kanyang buhay, hindi ko siya lubusang makikilala. In the same way, hindi niya lubusang makikilala kung sino ako kung hindi ako makikipag-usap sa kanya in a personal, face-to-face way at ilahad ko lahat ng personal at sikreto ng aking buhay, hindi niya ako makikilala. So naunawaan niyo po ba kung bakit ang ating pong Panginoon ay bumaba sa kanyang trono, bumaba rito para magpakilala? Dahil po hindi sapat na i-reveal niya lang po yung kung sino siya, kundi siya mismo ang bumaba rito at lumapit po sa atin at nagpakilala kung sino siya. Siya po yung lumapit sa atin, kahit po tayo ay takbo ng takbo. And therefore, so far, isikipan na lang po natin yan. 3 revelations, yung authority po ni Jesus dito, no? Jesus is the appointed heir. Therefore, ang challenge sa atin, ikaw ba ang bida sa storya mo o si Jesus? Pangalawa, yung kanyang kapangyarihan, si Jesus is the creator and sustainer of all things, and therefore, the challenge for us, kontrolado mo ba talaga ang buhay mo? O sino ba ang hinahayaan mo mag-control ng buhay mo? At yung pangatlo po dyan, yung kanyang identity kung sino po si Jesus. Jesus is the exact imprint of God, and therefore the challenge for us is sino ang pinakikinggan mo? Ang salita niya o ang ingay sa paligid niya? And therefore, as I am, let me just challenge you with this reflection, no? Or conclusion. Kadalasan po, no, all too often, nahuli po natin yung ating mga sarili na nilalagay po natin yung ating pag-asa sa mga tao, sa business po natin, sa ating abilidad. Nilalagay po natin ang ating pong pag-asa sa ating pong wealth. Pero alam niyo po, pag ito po nawala, alam niyo, madi-discourage lang po tayo. It will leave us unsatisfied. So, ang tanong po sa ating lahat is, where does your hope come from? Saan ba nang gagaling yan? Pero maybe a better question to ask is, who should I put my hope in? At ang sagot po dyan, the God Almighty, the maker of heaven and earth. The one who is faithful, the Alpha, the Omega, the King of Kings, the Savior of the world. At walang iba po yan, kundi ang ating pong Panginoon. So why should we trust Him fully? Nandun na po sa ating text. Ang sinabi po dyan, no? Because God has spoken to us through His Son. Nireveal niya na ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng kanyang anak. Nakita na po ng mundo kung sino ang Diyos at nagpakita na siya sa pamamagitan po ng kanyang anak. At sabi po sa ating text, so He is the exact imprint of His nature and the one who upholds. Nagpakilala na siya. He upholds the universe by the word of His power. Pinakita niya na ang kanyang kapangyarihan. Binigay niya na at inilahad niya na sa pamamagitan ng Diyos Ama, no? Pinakita niya na ang kanyang otoridad. And therefore, iisa lang po dapat ang conclusion natin dito, that Jesus is not only greater than our fears. Jesus is not only greater than our suffering. Jesus is not only greater than our wealth, our position, our influence. Jesus is above everything. He is, therefore, incomparable. Now, as I end, as a last illustration, and as I call on the music team, imagine niyo po, no, ang ating pong Panginoon, sabi po sa Philippians chapter 2, verse 9, babasahin ko po, no? It says here, therefore, God has highly exalted and bestowed on Him. Talking about Jesus Christ, no? Si God, the Father daw, He has exalted and bestowed on Him, si Jesus Christ, the name that is above every name. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Now, illustration lang po ito. Imagine with me na si Jesus was able to fulfill all righteousness. Nung siya po ay bumaba sa kanyang trono at pumunta po dito sa langit, He lived a perfect life.
At dahil po dyan, ay binigyan po siya ng certificate of perfect righteousness. At si Jesus lang po yung nakagawa ron. Now, again, this is only an illustration. Now, imagine also, ikaw ay kinuha na ni Lord. Lahat naman po tayo, kukunin ni Lord, di ba? At sabi po ng Bible, ay bubuksan daw po yung ating mga records. So imagine, ito yung record mo. No? Namatay ka na, nandun ka na, nakaharap ka kay San Pedro, bubuksan daw yung record mo, pero very confident ka sa sarili mo kasi alam mo na hindi ka perpekto, pero sinikap mo ang buhay mo na ipamuhay mo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. So, binuksan po. Halimbawa, ito yung record mo. Binuksan yung record mo, tapos binasa. Nagbigay ka sa mga mahihirap. Alright. Maganda. Tapos, sabi mo, I did my best to love my family and lead them to Christ, and I was patient and kind all my life. Alright, very good. Tapos sabi doon, tinignan uli yung isang record mo at nakasulat doon, I've been very faithful to my wife, to my kids, to my job. Yes, nagkasala ako paminsan-minsan, pero nagrepent naman ako at humingi ako ng tawad sa iyo. Sabi mo sa Panginoon. And then, meron na naman isang papel na binuksan sa record mo. At sabi doon, sumama ako sa 7 mission trip habang ako ay nasa Victory. Then, binunot na naman, isa pang record mo, I read my Bible for 37 years or even more. No? Depende kung anong edad ka kinuha ni Lord. Tapos hindi lang yun. Ako ay umampun pa ng 2 ulila. At bumisita ako ng more than 100 people na nandun sila sa kulungan at pinag-pray ko sila. And lastly, binunot yung record mo, sabi doon, walang araw na hindi ka nag-pray kay God. Pero sinasabi rin po ng Scripture, ng lahat po ng ating katwiran are like filthy rags. In Romans chapter 3, verse 23, wala pong matuwid ni isa sa atin. In fact, lahat ng mabubuting gawa daw po natin ay para lang pong trapo at basahan. Na hindi ko po sinasabi na useless po yan. They are good, pero lahat po ng ating mga mabubuting gawa ay para lang daw pong basahan. And then Jesus looks at your record because He has proven to be righteous and He live a righteous person. Ang nangyayari po, lahat ng mabuting gawa natin ay para lang basahan, pero kung ikaw ay talagang tinanggap mo at naniwala ka sa Panginoon, yung pong diploma or yung certificate ni Jesus ay ipinatong lang yan sa mga mabubuting gawa. Pati na rin yung iyong mga ginawang hindi nakakalugod po sa Kanya. And therefore, yung ating pong kaligtasan, hindi dahil po sa ating mabubuting gawa. And if we don't recognize of who Jesus is and recognize His authority at hindi po natin nakita na siya ang eksaktong imprenta ng ating Panginoong Diyos, then, darating yung time, no, pagkatapos basahin lahat ng mabubuting gawa mo, sasabihin lang sa iyo ni Peter, no, lahat yan, para lang yung basura o ni God. No? Sasabihin lang, lahat yan lang yan, parang basura. At tatanungin niya, and I hope masagot po natin, did you believe in my Son, Jesus Christ? Naniwala ka ba sa aking anak na aking pinadala para sa iyong kaligtasan? And therefore, yun lamang po ang tanging solusyon para po sa ating problema ng kasalanan. Lahat po ng ating mabubuting gawa ay para lang basahan, hindi sila useless, pero parang it will not merit us salvation except yung ating pong paniwala at tiwala sa ating pong Panginoon. And therefore, with that thought, let me just pray for everyone with heads bowed down and eyes closed. Panginoon, maraming salamat po sa inyong revelasyon na ikaw ang tanging authority ng aking buhay. Wala nang iba. Na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan pa sa aking mga problema, sa aking mga pinagdaraanan,
mas makapangyarihan pa kung saan ko inilalagay ang aking tiwala. At salamat, Panginoon, sa inyong pag-reveal ng iyong sarili sa amin. That you pursued us, sa kabila ng aming patakbo-takbo at paglayo sa iyo, hindi ka nagsawang habulin mo po kami. And therefore, iyan mo po kami, Panginoon, to humble ourselves right now, and as we humble ourselves, to bow before you and confess that you are indeed our Lord, our Savior, that nothing compares to you, not even our greatest fears and even our greatest triumphs. And therefore, Lord God, you deserve nothing but our highest praises, our highest worship, our highest devotion. And that is what we declare. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At this point, can I invite everyone to stand up as we sing a final song of praise. Sige ba, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And before I deliver the prayer of benediction, let me just read here in Isaiah 63, verse 7. And the prophet says, I will recount the steadfast love of the Lord, the praises of the Lord, according to all that the Lord has granted us, and the great goodness to the house of Israel, that He has granted them according to His compassion, according to the abundance of His steadfast love. Twice, Isaiah repeats the word steadfast love of the Lord. Anong ibig sabihin lamang po doon, ng ating pong Panginoon, yung kanyang pagmamahal sa atin na hindi po nagbabago. The moment that you confess that Jesus is Lord and you believe in Him as your Lord and Savior, at nilagay mo ang iyong buong puso at tiwala sa Kanya, then His steadfast love for you ay hindi nagbabago. Not even your best deeds or even your wickedest, or if that's a term, your wicked deeds, hindi po kayang mawala ang pagmamahal na yon ng ating po Panginoon. And therefore, with that thought, naway manumbalik po yung pagkamangha po natin sa ating Panginoon. So, if you feel like raising your hands in the air as a sign of surrender sa ating po Panginoon, may the Lord bless you, may the Lord keep you, may the Lord make His face shine on you and be gracious to you. And whatever you are undergoing right now, may He give you peace, supernatural peace, unending peace. And may that peace continue to follow you all the days of your life. And again, binabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagmamahal sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
And again, if you need any prayers, nandito lang po ako sa harap to pray for you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.